Isang araw sa gitna ng walang katapusang mga digmaan, may nangyaring pambihira. Isang lalaki ang lumitaw at mag-isang hinamon ang kapangyarihan ng langit at lupa. Tumayo siya sa harap ng isang higanteng nilalang na may paghamak na nakatingin sa kanya, na tila sa palagay ng higanti ay walang sinumang may lakas ng loob na manggulo sa kanyang kapayapaan. Ngunit nang ang mandirigmang ito ay piniga ang kanyang kamao, nagkadurog-durog ang mga bendahe sa kanyang katawan. Siya ay isang mandirigmang may hindi matitinag na kalooban na hindi natitinag sa kahit anong pagsubok. Sa lakas ng kanyang kamao at tapang, pumasok siya sa laban. Ang demonyo ng Bundok Hua na naghari sa buong mundo ang kwento ng isang lalaking naging alamat. Ang kanyang kamao ang demonyo ng Bundok W. Simulan na nating pakinggan ang kapanapanabik na kwentong ito, at hayaan nating dalhin tayo ng kwento sa kanyang mundo. Noong unang panahon, mayroong isang demonyong sekta na umusbong sa mundo at nagdeklara ng digmaan laban sa iba, sa layuning sakupin ang kanilang kapangyarihan. Ang kanilang mga laban ay nauwi sa pagkakaisa ng mga master ng martial arts upang labanan ang kanilang karaniwang kaaway. Matapos ang 3 taon ng digmaan, dumating ang inaasam na kapayapaan. Ang Martial Arts Alliance ang nagwagi at tuluyan nilang pinawi ang demonyong sekta sa balat ng lupa. Gayunpaman, ang mga nalugi sa tagumpay ay hindi masukat ang dami. Sa tore ng W ng Bundok Hua, naniniwala ang mga nakatatandang monghe na ito ay isang tunay na sumpa. Nanggagalaiti sila na sa kabila ng napakalaking sakripisyo, tanging maliit na lupa lang ang kanilang natamo. Ang pinuno ng Bundok Hua, ang nakatatandang monghe na si Heian Chong, ay nagpasyang tumamo ng lakas na wala nang sinuman ang mangangahas na tumingin sa direksyon ng kanyang bundok. Nakatayo sa kanyang likuran ang isa pang nakatatandang monghe na nag-aalala na baka ang kanyang pinuno ay magpasya na gumawa ng hindi inaasahan. Lumapit siya ng mas malapit, nangangambang baka may gawing kakaiba ang pinuno. Hindi niya alam kung ano ang hinaharap para sa kanilang sekta, ngunit nang tumingin siya pataas, natulala siya sa kanyang nakita. Nakakatakot ang tanawin, wasak ang lugar, nasusunog ang mga bahay, at mabigat sa hangin ang amoy ng dugo. May nang-ahas na patayin ang lahat ng tao doon. Mukhang inatake ang nayo ng mga lokal na bandido. Isa sa mga tao ang nagsabing kamakailan lang ay may mga bali-balita tungkol sa lagim ng mga bandido. Lumapit ang nakatatandang monghe sa mga bangkay at maingat na siniyasat ang mga ito para makakuha ng pahiwatig. Ginawa niya ito dahil tiyak siyang nakarinig siya ng mahina at nanghihinang daing mula sa mga tao. Malakas niyang idineklara na may narinig siyang tunog na nagpapahiwatig na may isang tao pang buhay. Naintindihan ng pinuno na sa ganoong kalagayan, napakababa ng tsansa ng kaligtasan. Sinimulan ng nakatatandang monghe na hanapin ang mga bangkay, umaasang makakita ng kahit anong tanda ng buhay. Inalis niya ang mga bangkay at mga pira-pirasong mga kahoy nang hindi humihinto. Bigla, sa ilalim ng mga dugong babad na tabla, natagpuan niya ang isang batang buhay. Isang bata na may itim na buhok ang nakaligtas sa gitna ng mga guho. Nang tingnan nila ang bata, hindi sila makapaniwala na posible itong mangyari. Para sa kanila, tila ang kanyang pananabik sa buhay ay umaabot na sa pagiging baliw. Kaagad na binuhat ng nakatatandang monghe ang bata na ang katawan ay halos walang bahid ng sugat. Ngingit-ngit ang bata habang bumabagsak ang dugo mula sa kanyang mukha. Ang katawan ng bata ay may nakabaong mga pira-piraso ng kahoy, at pag-ubo niya, bumuhos ang maraming dugo mula sa kanyang bibig. Unti-unting bumalik ang kanyang malay, at nang iminulat niya ang kanyang mga mata, isang kakilakilabot na tanawin ang nakita niya. Katabi niya ang kanyang kasama na malamig at patay, may sugat na hindi gumaling sa kanyang leeg. Parang gumuho ang mundo ng bata sa kanyang mga paa. Sa kabila ng kanyang kondisyon, buong-buo niyang naramdaman ang sakit ng pagkawala. Si Ho ay patuloy na umaakyat kahit sa gitna ng malakas na pag-ulan ng nyebe. Sa sobrang pagod, nawalan siya ng malay, ngunit kinabukasan, kahit may sakit, muli siyang naglakbay pataas. Araw-araw, nangongolekta siya ng lakas ng loob at muling umaakyat sa bundok. Tumagal ito ng 5 taon. Sa tuloy-tuloy niyang pag-akyat, unti-unting lumakas ang kanyang katawan. Sa tuktok, sinalubong siya ng kanyang guro na nagtanong kung muli siyang umakyat. Humingi ng paumanhin si Damho sa kanyang pagsuway sa utos ng guro. Pinaalala ng guro na alam niyang may problema ang kanyang binti na wala ng pag-asa pang gumaling,
pero nauunawaan din niya na hindi siya susunod at hiniling na lumapit si Damho. Sumagot si Damho na maayos lang siya, pero iginiit ng guro na lumapit. Nang lumapit ang bata, pinaupo siya ng guro sa isang upuan at sinimulang imasahe ang kanyang binti, sabay paalala na huwag itong igalaw. Paulit-ulit niyang sinabi na ang pagmamasahe ng mga kalamnan pagkatapos ng pagsasanay ay hindi makakasama, bagkus makatutulong pa nga. Sa gitna ng pagmamasahe, makikita sa mukha ng bata ang tindi ng kanyang nararamdamang sakit. Bakit ka ba napakapusok? Tanong ng kanyang guro. Desidido ka bang mamatay at isugal pa ang sarili ko? Mahinang sumagot si Dam, pasensya na po, hindi ko sinasadya. Sa sining ng martial arts ng bundok Hua, napakahalaga ng galaw ng mga paa. Kung papasa ka sa pagsusulit at maging mag-aaral, kailangan mong matutunan ang guno, ang pinakamahirap na teknik ng galaw ng paa, na kahit ang pinakamahusay na mga estudyante ay nahihirapang matutunan. Nauunawaan ng guro na kahit anong pag-eensayo ni Dam, dahil sa pinsala ng kanyang binti, hindi niya magagawa ang guno. Pagkatapos, sinabi ng guro na para sa kaligayahan ng isang tao, kinakailangan ng matatag na puso. Kung matibay ang iyong puso, titiyakin ng kapalaran na hindi ka na magdusa pa. Ganap na naintindihan ni Dam ang mga salitang yun, ngunit matagal na siyang nawala ng tiwala sa kapalaran. Nagaganap ang masidhing pagsasanay sa bundok Hua. Pinagbawalan ng mga estudyanteng mag-relax at kinakailangan nilang matutunan ang sining ng Bukov-von upang maging parang tigre na umaatake sa biktima. Hinihiling ng guro na gamitin ang lahat ng kalamnan sa katawan para sa isang malakas na suntok. Ipinakita niya kung paano dapat bigyang lakas ang bawat suntok, gamit ang kanyang mga galaw bilang halimbawa. Napagtanto ng guro ang tiyaga ni Dam sa kabila ng hirap, kahit alam niyang matindi ang hamon para sa bata. Sinabi niya sa kanya na kung ipagpapatuloy niya ang pagsasanay, magiging tunay siyang master balang araw. Tumango lamang si Dam at nagtanong kung pwede siyang magpatuloy sa kanyang landas. Tinitingala siya ng iba pang mga estudyante bilang pangunahing estudyante ni Gongyon. Hindi sila makapaniwala na ang isang pilay na batang tulad niya ay naging pangunahing estudyante. Paano ito nangyari? Kaya ba niya talagang mag-ensayo ng martial arts? Namangha ang mga estudyante habang pinapanood si Dam. Pinilit ng guro ang lahat ng mga may pagdududa na huwag magsayang ng oras at mag-ensayo na. Ang bundok Hua ay sumusuporta sa ideya ng pagkakaisa ng mga estudyante, ngunit tila si Dam lamang ang tunay na nakakaintindi kung gaano kailusyonaryo ito. Kapag dumadating ang ganitong mga kaisipan, sinisikap niyang itulak ito palayo at hindi magpakalunod dito. Makalipas ang ilang sandali, narating ni Dam ang Jianggo Palace sa itaas ng hagdan. Isang mandirigma ang samalubong sa kanya, nagpapakita ng paggalang sa kanyang katatagan at inimbitahan siyang magpatuloy ng walang hiya. Bilang pangunahing estudyante ni Gongyon, pinayagan siyang makapasok ng walang abala. Ngunit sa bawat pagkakataon, napagtatanto niya na ang lahat ng teknik ng bundok Hua ay tila walang silbi sa kanya. Kinuha niya ang aklat na Yupu, ang batayang aral ng martial arts ng bundok Hua na ipinamahagi sa lahat ng estudyante. Nakasulat dito na sa pamamagitan ng teknik na ito, nagawa ng isang master na hatiin ang isang dambuhalang bato sa dalawa, ngunit kahit ito ay itinuturing na simpleng sining lamang. Ang tanging magagawa ni Dam ay ang sanayin ito ng paulit-ulit sa loob ng maraming taon. Pinatalas niya ang kanyang mga galaw hanggang ang hangin sa paligid niya ay tila nag-aalimbukay. Ang bawat suntok niya ay tumutunog ng malakas. Bati ni Dam ang mga nakakatandang kapatid na matagal na niyang hindi nakita. Tinawag siyang nakababatang kapatid at nagtanong sila kung kumusta na siya at ang kanyang guro. Pinaliwanag ni Mo na masyadong abala ang guro at umaasa siyang hindi ito mukhang pagpapabeya. Sa lahat ng sinabi nila, tahimik lang ang sagot ni Dam o sagot na may maiksing paliwanag na nauunawaan ng kanyang guro ang lahat. Nang tanungin nila ang tungkol sa kanyang mga binti, sinabi niyang huwag na nilang alalahanin. Naiinis ang malaking tao dahil patuloy pa rin ang pagsasanay ni Dam. Sinabihan siya nito na dapat na siyang tumigil sa pagmamataas at maging isang iskolar na kilala sa respeto, nang hindi na pinipili ang mahirap na landas. Tumugon lamang si Dam at sinabing dapat na ring tumigil sa martial arts ang kanyang nakatatandang kapatid at maging isang siyentista. Agad na hinawakan ng malaking tao ang kanyang kwelyo. Sinubukan ng nurse na pakalmeyan ng galit na malaking tao, at saka sumali si Mo, hinihikayat siyang huminto.
Pinagtanggol ni Zovac ang kanyang sarili, sinasabing binibigyan lamang niya ng payo si Dam dahil ang pagsasanay ay nagpapaliban lamang sa hindi maiiwasan. Naniniwala siyang walang magbabago kahit sa paglipas ng mga taon. Sa pinakamasama, hindi tatagal ang isang martial artist na may pinsala sa binti sa labas ng mundo. Tinitingnan ni Han si Dam habang naglalakad ito palayo, iniisip na walang anuman sa mundo ang makakumbinsi sa batang ito. Naalala niya kung paanong minsan niyang naisin na tahakin ni Dam ang landas ng pagiging siyentista, ngunit nagbago ang kanyang isip nang makita ang lakas ng loob ng bata. Sa apartment ni Han So, magkasamang naghaponan sina Han at Dam, at taos-pusong nagpasalamat si Dam sa kanyang guro. Aminado si Han na maswerte siyang magkaroon ng estudyanteng tulad ni Dam. Alam ni Dam na ito na ang pinakamabuting magagawa niya para sa kanyang guro, dahil kung hindi dahil kay Han, hindi siya naririto ngayon. Nangyari ito 5 taon na ang nakalipas, kung hindi siya natagpuan ng nakatatandang monghe na si Hano, hindi siya magkakaroon ng pagkakataong makarating sa bundok Hua, at baka hindi rin siya nakaligtas. Para kay Dam, higit pa sa pagiging guro ang naging relasyon nila, para silang mag-ama. Sa hapunan, tinanong ni Han si Dam kung nais pa rin ba niyang magpatuloy sa martial arts. Sagot ni Dam, buong puso, na oo. Pagkatapos, tinanong ni Han kung alam niya kung sino ang kanyang guro. Nahulaan ni Dam na ito ay si Elder Zhong Ganja, at tama siya. Si Zhong Ganja ang pinakamalakas na henyo ng bundok Hua, at si Hien ang kanyang disipulo. Bagaman hindi na siya gaanong kilala ngayon, siya ang dahilan kung bakit minsang narating ng bundok Hua ang rurok ng kapangyarihan. Ang kanyang presensya ay nagpapaurong sa mga kaaway at nagbibigay inspirasyon sa mga kapanalig. Nagkaroon ng mga tsismis sa mga disipulo ng bundok Hua tungkol sa kung bakit siya ang pinili ng kanyang guro sa kabila ng kakulangan ng talento. Tinanong ni Han kay Dam, hindi ka ba nagtataka kung bakit ako ang pinili ng aking guro sa lahat ng mga disipulo ng bundok Hua? Mataman siyang naghintay ng sagot. Ayon sa kanyang guro, ang tunay na kapangyarihan ng sekta ay hindi lamang nakasalalay sa mga bihasa sa martial arts, kundi sa mga may matibay na puso. Hinahanap ng guro ang isang taong magpapasa ng kanyang layunin sa mga susunod na henerasyon ng mga disipulo ng bundok Hua. Simula noon, isinantabi na ni Han ang martial arts at nagtuon sa kanyang pag-aaral. Sinabi niya kay Dam na huwag siyang maging seryoso sa sinabi niya, at hindi ito isang paninisi. Tinanong niya kung alam ni Dam kung ano ang ginagawa ng mga siyentista. Inakala ni Dam na pinag-aaralan nila ang mga sinaunang talaan at natututo ng taismo, ngunit ipinaliwanag ni Hien na may isa pa silang tungkulin, ang pangalagaan ng kaalaman ng martial arts ng sekta. Kinuha ni Han ang isang aklat na nakabalot sa tela at ipinaliwanag na kahit hindi siya mahusay sa martial arts, ang kanyang kaalaman ay nagbigay sa kanya ng karanasan. Binuksan niya ang aklat at ipinakita kay Dam ang Heavenly Cultivation Technique. Ang teknik na ito ay umiiral na simula pa ng pagkakatatag ng bundok Hua ng kanilang mga ninuno. Ang martial arts ng bundok Hua ay patuloy na umuunlad at hindi nananatiling nakatigil. Habang mas nagiging komplikado ang mga teknik ng bundok Hua, alam ni Han na dahil sa kanyang pinsala, hindi niya ito magagawang matutunan ng lubos. Matagal nang napagtanto ni Dam ito ngunit matatag pa rin ang kanyang loob na hindi sumuko. Sa pag-asang makakatulong ang kultibasyon na ito, inabutan ni Han ng aklat si Dam, dahil sapat na ang kanyang pisikal na lakas. Ngunit sa pag-abot ng aklat, nagbabala si Han na mag-ingat. Ang aklat na ito ay matagal ng pamana ng sinaunang panahon ng bundok Hua. Dahil hindi natagpuan ni Dam ang solusyon sa mga modernong teknik, maaaring ang mga sinaunang teknik ang makatulong sa kanya na mahanap ang kanyang landas bilang mandirigma. Sinabi ng guro na maayos na ang mga kalamnan ni Dam dahil sa araw-araw na pag-akyat sa bundok Hua, ngunit mahina pa rin ang kanyang panloob na lakas. Ipinaliwanag niya na dapat niyang isipin ang kalangitan, damhin ang bigat at kaliwanagan nito, itapon ang mga di kailangang pag-iisip, makiisa sa kalangitan, at pamahalaan ito sa pamamagitan lamang ng kapangyarihan ng pag-iisip. Samantala, si So ay nakatayo sa tabi ng landas kasama ang isa pang estudyante. Nabahala sila sa pagkawala ni Dam, na hindi kailanman lumiliban sa pagsasanay, ngunit sa araw na iyon ay nawala siya. Nabahala si So na kung hindi siya dumating, hindi niya malalaman ang tungkol sa napipintong pagpili ng master. Nag-alok ang kanyang kaibigan na hanapin si Dam, at naisip ni So na ikatutuwa ito ni Chung Yun. Sa mga oras na iyon,
papalapit si Dam sa isang lumang bahay na may bubong na gawa sa damo at pader na kahoy. Binuksan niya ang pinto at pumasok, ngunit bumagsak siya sa sahig, halos hindi makahinga. Gumising na si Han at nagsimulang mag-inat. Nilapitan niya si Dam, na pagtantong labis na pagod ito. Kinuha niya ang mga sapatos sa pinto, at nang tingnan niya sa siwang, nakita niyang natutulog si Dam. Agad siyang lumapit at sinimulang imasahe ang masakit na binti nito, ito lamang ang magagawa niya sa oras na iyon. Kinabukasan, habang dahan-daang lumulutang ang mga ulap sa ibabaw ng bundok, nagmeditasyon si Dam sa ilalim ng talon, iniisip na sa unang pagkakataon, hindi sumasakit ang kanyang katawan kahit na naubos ang lakas niya sa pagsasanay. Naisip niyang marahil ay tinulungan siya ng kanyang guro sa pamamagitan ng paglipat ng kaunti sa kanyang enerhiya habang siya ay nagmumuni-muni. Nilapitan siya ng kapatid na si Vao at tinawag siya, pinutol ang kanyang pagsasanay. Habang nakatingin si Vao sa mga paa ni Dam, naisip niya na kailangan niyang tawagin ang pilay na nakakatandang estudyante, kahit na hindi pa niya kayang tanggapin si Dam bilang kapantay. Naiinggit siya sa batang ito na naging pangunahing disipulo lamang sa pamamagitan ng swerte. Tanong ni Vao sa sarili, bakit, kung kinamumuhian siya ng lahat sa sekta, nagpapatuloy pa rin ito? Sa huli, iniabot niya kay Dam ang dahilan ng kanyang pagpunta at pinaalalahanan siyang huwag kalimutang magpakita para sa pagpili. Habang tinitingnan ni Vao si Dam sa mata, nakaramdam siya ng takot, puno ng itim ang mga mata ni Dam. Nagtataka si Dam kung totoo bang balak ng guro na ituloy ang pagpili. Tinanong niya ang sarili kung bakit tila mabilis maglakad si Dam sa kabila ng kanyang pinsala. Sa kanilang paglalakad, papalapit na si Dam sa palasyo ng Jimo, simbolo ng kapangyarihan ng buong sekta ng Bundok Hua. Nang makita siya ng mga estudyante, nagtanong-tanong sila kung ano ang ginagawa niya roon. Pinag-uusapan nila sa likod niya na wala siyang lugar sa palasyo, at marahil nais din niyang matutunan ang mga teknik ng guro. Naalala ng mga estudyante na bilang pangunahing disipulo ni Zhong Ganja, may karapatan si Dam na lumahok sa pagpili, ngunit bulungan nilang malabong manalo siya dahil sa kanyang pinsala. Tuwang-tuwa si Sao nang makita si Dam, sinabing huwag niyang pakinggan ang mga estudyanteng naiinggit lamang sa kanya. Yumuko si Dam bilang pasasalamat, aminadong hindi niya inaasahan ang ganoong suporta. Biglang pumasok ang isang lalaki, sinabihang tumahimik ang lahat at salubungin ang dakilang guro na si Him. Pumila ang mga estudyante sa harap ng pintuang nagsimulang bumukas ng dahan-dahan. Pinuno ng tensyon ang paligid habang unti-unting lumilitaw ang mukha ng guro. Nang tuluyan itong lumabas, agad niyang binati ang mga estudyante at ipinakilala ang kanyang sarili, ako si Hang Gim. Ipinaliwanag niyang naroon siya sa utos ng pinuno ng sekta, na nais na sanayin ang maraming disipulo sa kanyang mga teknik hanggat maaari. Ngunit sinabi ng guro na hindi niya nais mag-aksaya ng oras sa mga walang kwenta. Para sa kanya, walang halaga kung pangunahing disipulo, outsider, o bastardo tuturuan lamang niya ang pinakamahuhusay. Ipinahayag ng guro, simula na ang pagpili, at nawa ang pinakakarapat-dapat ang magtagumpay. Napagtanto ni Dam na may pagkakataon ng bawat isa na manalo, anuman ang kanilang pinagmulan. Piniga niya ang kanyang mga kamao, umaasang kahit na may pinsala ang kanyang binti, makakaya niyang manatili. Lumapit si Mukang sa kanya at tinanong ang guro kung paano niya pipiliin ang pinakakarapat-dapat. Agad na binalaan ng guro si Kian na maaaring walang halaga sa kanya ang pamana, ngunit sumagot si Kian na magiging kakaiba ang hindi bigyang pansin ang ganoong pagkakataon. Sa hinaharap, malamang na magiging kinatawa ng Bundok Hua ang kanyang estudyante, kaya't labis ang tukso na sumubok. Sinabi rin ni Kung na patuloy pa rin siyang mag-aaral ng sining ng Sunset Purple Sky. Ang pamana ng guro ay salungat sa kanyang pagsasanay, kaya't hindi siya handang isuko ang mga taong inialay niya rito. Alam ng guro na maalam si Kyung. Ipinaliwanag niya na ang mga nagnanais ay maglalaban-laban, at pipili siya ng estudyante base sa resulta ng kanilang mga labanan. Narinig ito ni Makong at nagdesisyong umatras upang iwasan ang labanan sa kanyang mga kapatid. Agad na ipinag-utos ng guro na itigil ang pag-uusap at simulan ang pagpili. Tinawag niya sina Unang at Sang upang magsimula. Sumang-ayon ang dalawa, at hinampas ng lalaki ang kanyang baston sa tambol bilang senyales ng pagsisimula ng laban. Nagharap si Yun Kyung gamit ang Plum Flower Fist Art laban sa 7-star sword technique ni Sam Kyung.
Sina Muo at Sao ay nagtalo kung sino ang mananalo sa kanilang dalawa. Bilang isang mananandata, naniniwala si Sam gayong na siya lamang ang karapat-dapat tumanggap ng pamana ng guro. Hawak ang isang kahoy na espada, piniga ni Yongkyung ang kanyang mga kamao.